Sarap mag-worship kay Lord, ano? Salamat sa isang sumagot. Okay. Alright. Tama-tama kanina yung topic natin, everlasting, ano? Everlasting God. Eternal God. At yun naman ang naging theme ng ating worship. Kaya medyo timing na timing. So okay na? Palinaw? Alright. So this morning, as we continue on this series, pagpapatuloy po natin ang ating pong Clearing the Confusion series. But this morning, gaya ng naipangako po natin last time, time out muna tayo, pause muna tayo doon sa mga verses na ang dating parang threat sa mga Christians na pwedeng mawala ang salvation natin or yung kaligtasan meron ng ibang condition other than believing. So ngayong umaga, tuloy pa rin yung clearing the confusion, pero this time, ang pag-uusapan naman natin, simula sa araw na ito hanggang sa mga susunod na linggo, hindi naman sobrang katagalan yon. Pag-uusapan lang natin yung mga verses na nagbigay din ng confusion sa marami. Itong mga verses na to, hindi naman nagpapawala ng kaligtasan. Walang kinalaman sa pagkawala ng kaligtasan. Pero dahil na misapply ng marami, marami sa kanila ang na-frustrate, marami sa kanila ang na-disappoint, at posibleng marami rin sa kanila ang pinagdudahan ang salita ng Diyos. Okay? At isa sa mga verses na yan na gusto kong pag-usapan natin ay itong sinasabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 4, verse 13. Itong sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Yang verse na yan ay very famous. One of the most famous verse in the Bible. One of the most quoted verse in the Bible. And also one of the most misunderstood verse in the Bible. Okay? Napaka-famous yan. In fact, maraming Christians naging life verse yan. Lagi nila yung kino-quote, no? Yung verse na yan. So, ngayong umaga, i-clear natin yung confusion diyan sa Philippians chapter 4, verse 13. So, ang topic natin is clearing the confusion of Philippians 4:13. Mag-pray muna tayo before we continue. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito for giving us again the chance to study, especially those verses that bring confusion to many, na ang dating ay mga pangako na pwede naming i-claim sa buhay Kristiyano, subalit nafo-frustrate ang marami sapagkat hindi po ito nagkakatotoo sa kanilang mga buhay. And we just pray, Father, na sa umagang ito, give us clarity sa iyong salita, especially dito po, sa nag-iisang verse na to na marami ng Christians ang na-disappoint at na-frustrate sapagkat ginamit ang verse na yan pero hindi nagkatotoo sa kanilang buhay. We pray, Lord, samahan niyo po kami as we study this verse. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpakan muna natin si Lord before we continue. Alright, so bago po natin i-explore yung Philippians chapter 4, verse 13 at alamin yung aim, dating gawin muna tayo. Okay? But this time, hindi natin gagamitin yung legalistic view. Okay? Kasi maraming Christians ang hindi naman legalist ang gumagamit ng verse na yan, pero nami-misapply yung verse na yan. So ang gagamitin natin is yung misapplied view of Philippians chapter 4 verse 13. Itong misapplied view. Ang Philippians 4:13 is often used as a limitless power slogan. Kasi nga naman, ang sabi dyan I can do all things through Christ. Hindi naman mahirap intindihin yon. Sa Tagalog, magagawa ko ang kaunting bagay. Hindi. Ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Okay? So, is it hard to understand yung verse na yan? Kapag kinuha mo yung verse na yan at face value, kinuha mo out of context, isa lang talaga may isip mo.
Yan ay isang pangako ng Diyos na binibigyan ka ng limitless power. You can do all things. Tama ba? Now, okay sana kung ganun no? Ang gandang sales pitch niyan, actually. Madali kang makakapag-evangelize niyan. Sipin mo, alam mo ba, mula nung sumampalataya ako kay Jesus, wala nang mahirap sa akin. I can do all things through Christ. Basahin mo, Philippians 4:13. Kung yan ay totoo kay Pablo, totoo yan sa lahat ng mananampalataya. So, gusto mo ba na walang imposible sa'yo at lahat ng bagay magagawa mo? Sumampalataya ka kay Jesus. Na magandang sales pitch, di po ba? Hindi mo maniwala? Okay. Ay, hindi mo maniwala. Mas malakas pa ang dating niyan kaysa rin sa pagtumanggap kay Jesus. Langit ang punta mo. Mas malakas ang dating niyan. Agree? Amen. Tingnan ninyo, ilan yung mga taong kinausap mo at sinabihan na kapag hindi ka tumanggap kay Kristo, sa impyerno ka pupunta, pero walang dating. Gusto mo pumunta ng langit, sumampalataya ka kay Jesus. Parang walang dating. Subukan mo to. Alam mo ba? Pag sumampalataya ka kay Jesus, lahat ng bagay magagawa mo. Walang imposible sa'yo. Palagay ko, mas may dating yan. Di po ba? Kaya lang, ang tanong, totoo kaya yung sinasabi niyan? Now, alam nyo, maraming Christians, kinukot ang verse na yan kapag meron silang mga bagay na gustong gawin na alam nila, medyo mahirap. At dahil medyo mahirap, lalo na kung first time nilang gagawin, kiniklaim nila yung pangako na yan. Sa mga estudyante ngayon na nangangarap pumasok ng UP, itong pasukan, alam naman ng halos lahat ng mga estudyante para kang papasok sa butas ng karayom dyan bago kang makapasok. Tama? So, i-quote nila yung verse na yan. Yung mga Christians na estudyante. I can do all things through Christ who strengthens me. Yung mga newly graduate, no, pagkatapos, nag-apply na ng trabaho, first time interview, kinakabahan, hindi alam kung ano ang mangyayari sa interview. Bago pumasok ng kwarto, ng mag-i-interview, kukutulian, I can do all things through Christ. Kung sa ministry naman, kung first time mong na-assign, for example, sa pagtayo sa harapan, kung ikaw ay magpipreach o kakanta, no? Lalo na kung ikaw yung song leader, tas first time mo, marami ang ayaw mag-worship leader kinakabahan. Pero yung naglakas loob, iko-quote uli yan, I can do all things through Christ. Now, maganda yung motivation Nagbibigay sa atin ng kalakasan Tama po ba? Agree? Talaga namang pagka kino-quote mo yan, walang duda, tayo ay nabibigyan ng encouragement. Well, alam nyo ba, maging mga sikat na celebrity, paborito yung gamitin. Ilan sa inyo ang, siguro sa mga millennials, hindi na ito naabutan Kilala nyo yung mamang yan? Si Evander Holyfield. Yung mga Gen Z, mga millennials, baka hindi na naabutan yan. No? Alam niyo, ang isa sa pinaka hindi makakalimutang fight ng boksingero na yan, yung laban niya kay Mike Tyson. Sapagkat, it is a battle between Christian and Muslim. Si Tyson kasi ay Muslim nung time na yon, tumanggap sa pagiging Muslim. Si Evander Holyfield, habang nasa dugout, tinutugtog yung shout to the Lord. Bang ganda. So nung sila ay magharap na, alam nyo si Mike Tyson, lahat na nakakalaban niya, naduduwag sa kanya. Kasi tumagal ka ng 2 round, maswerte ka. Kung gusto mong talunin si Mike Tyson, kailangan paabutin mo ng 6 round. Maswerte kung umabot ka.
Kasi kadalasan, 2-3 rounds, bagsak na. Ganong katindi yung kamao nitong si Mike Tyson, di po ba? Pero nung magharap silang dalawa, wala kang mababakas na takot kay Evander Holyfield. Nung magharap sila, talaga namang ang tapang. And ano nangyari? Natalo niya si Mike Tyson by a knockout. Sipin mo yon. Natalo niya si Mike Tyson noong 1996 sa MGM Grand Hotel. Okay? At alam niyo kung ano ang nakakatuwa dyan kay Evander Holyfield. Tingnan po niyo. Yan yung kanyang uniform. Kaya siguro lakas ng loob ni Evander Holyfield. Si Tyson ka lang. I can do all things. No? Kaya nung magharap sila ni Evander Holyfield, ni Mike Tyson kinain niya ng buhay Si Mike Tyson. Na posibleng yan ang nagbigay ng kumpiyansa kay Holyfield nung magharap sila ni Mike Tyson. Kasi lagi niya sigurong iniisip, I can do all things through Christ. Kaya kahit gaano pa kalakas si Mike Tyson, paniniwala niya, kakayanin kong talunin ito sapagkat I can do all things through Christ. Now, alam niyo, hindi nagtapos yung fight na yon kasi the following year, if I am not mistaken, nag-request ng rematch si Mike Tyson. Okay? Pinagbigyan naman itong si Holyfield yung rematch na yon. Okay? Tapos, kung sino yung nakapanood, maalala nyo, napikon itong si Mike Tyson kasi hindi siya makatama. Kaya ang ginawa na lang niya, hindi kita matamaan, makagat na nga lang kita. Okay? Ito ang nangyari doon. Kinagat ni Mike Tyson sa tenga. Si Holyfield, napikon. Hindi niya matamaan And, talo na naman si Mike Tyson. Panalo na naman si Holyfield. Bakit? Kasi yung Philippians 4:13 ang kanyang daladala. Now, palagay ko itong susunod, medyo kilala nyo na. Kilala nyo yan? Baka si Julius Erving, hindi nyo nakilala. No? Si Dr. J. Bago pang mag-Michael Jordan. Si Jordan kasi maaaring kilala nyo pa No? Pero si Dr. J, yun yung tinaguri ang unang Michael Jordan dahil high lifter yon. So pumalit kaya sinasabi nila, goodbye Dr. J, hello Michael Jordan. Kasi pareha sila ng high lifter Okay? Si Michael Jordan, kilala nyo pa rin hanggang ngayon, di ba? Pero ito malamang kilala nyo din, si Steph Curry, kasi panahon na natin yan, no? Now, si Steph Curry, according sa mga analyst, he changed the nature of the game. Bakit? Siya yung kauna-unahang player na kung tumira, halos nandun na sa kalahati ng court. Tapos, hindi tsamba. Ginagawa. Minsan nga pag tumira yon, pag bitaw ng bola, tumatalikod na. Ang lupit, no? Pag bitaw pa lang ng bola, tatalikod na. Tapos ilista mo na yon. Yun si Steph Curry. Ang nakakatuwa sa kanya, itong si Steph Curry, yung popularity niya, ginagamit niya for the glory of God. Okay? Ito sabi ni Steph Curry. I try to use every game as an opportunity to witness. Be a witness for Christ. When I step on the floor, people should know who I represent, who I believe in. Yan yung sinasabi ni Steph Curry. Tapos alam nyo kung ano yung nagbibigay ng lakas kay Steph Curry kung bakit. Maganda yung ano niya, no? Tuwing makakashoot siya, gumaganon siya. Ganyan. Yan, di ba? Ganun siya. Ibig sabihin, dahil kay Lord. Ayun yan. Di ba? Now, ang isa sa humugot ng lakas kay Steph Curry, dala-dala niya yung pangako ng Diyos na Philippians 4:13. Kita nyo sa kanyang sapatos? I can do all things through Christ. Kaya siguro kahit na ganun kalayo yung tira ni Steph Curry, no? Kasi pakiramdam niya I can do all things. I can do all things. Hindi tsamba yun. Ginagawa yun. Oo.
Siya lang yung player na kahit ganun kalayo, binabantayan. Kasi halos lahat ng player, pagka nando doon, baliwala lang sa kanila hanggat di lumalapit. Pero si Steph Curry, once na tumungtong na yun sa half court, lalapitan na yun, di po pwedeng hindi. Titirahan ka eh. Kaya he changed the nature of the game. Alright? Ganon katindi si Steph Curry. At nilagay niya sa kanyang sapatos ang Philippians chapter 4, verse 19. Yan yung kanyang life verse. At sinabi niya ang dahilan bakit nilagyan niya ng Philippians 4, verse 19 ang kanyang sapatos. Etong sabi ni Steph Curry. It represents a Bible verse I wear in my shoe. Philippians 4:13. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. It is also my mantra. Everybody say mantra. How I get up for games and why I play the way I do. Alam niyo ibig sabihin ng mantra? Ang mantra ay isang motivating chant. Okay? Isa itong praise na inuulit-ulit ng isang tao dahil yun ang kanyang pinaniniwalaan. So si Steph Curry, every time he step on the game, lagi niyang sinasabi yan, I can do all things through Christ. Kaya siguro bawat bitaw niya, kahit malalayo, I can do all things through Christ. Ito magandang tanong. Yun ba talaga ang dahilan kung bakit si Steph Curry kahit gaano kalayo, pasok. Yun ba talaga ang dahilan kung bakit si Mike Tyson, na nung panahon na yon, mas malakas pa sa kalabaw, na patumba ni Holyfield? Yun ba talaga yung verse ang dahilan kung bakit sila nagtagumpay? Sa unang tingin, oo. Pero alam nyo ba, hindi naman lahat ng laban ni Evander Holyfield, panalo siya. Okay? Ganon din naman si Steph Curry. Maraming tira si Steph Curry na crucial ang hindi pumasok at naging dahilan para matalo sila. Maganda sana kung totoo no? Walang imposible sa'yo. Pero, marami na ang mga estudyante na magpapatotoo na ilang beses nilang sinabi ang I can do all things through Christ pero hindi pumasa sa UP. Marami na rin mga newly graduate ang nagpatotoo o naka-experience na yung mga unang interview nila, hindi sila natanggap. At ginagamit nila yung verse na yan. Ang tanong, bakit walang visa? At kung sasabihin mo, bakit kay Steph Curry at saka kay Evander Holyfield may visa? Well, hindi sa lahat ng pagkakataon nagka-visa sa kanila. Gaya ng nabanggit ko, si Evander Holyfield, may mga pagkakataong siya ay nakipaglaban, pero siya ay bumagsak. Ilan sa inyo yung nakakakilala kay Lennox Lewis? Kilala niyo si Lennox? Tinalo ni Lennox Lewis si Holyfield. Suot-suot ni Holyfield nung siya ay lumabas ng dugout, yung Philippians 4:13. At tumutugtog pa rin yung shout to the Lord. Pero pinabagsak siya ni Lewis. Same with Steph Curry. Napakaraming importanteng tira na dapat ay magpapanalo sa kanila. Pero dahil sumablay, talo. Suot-suot pa rin ni Steph Curry yung sapatos. So ano nangyari? Bakit? Parang hindi consistent. Bakit noon umubra kay Tyson, kung claim ni Holyfield, bakit noon umubra kay Steph Curry, may mga winning shots, pero may mga pagkakataon, hindi umubra. So yung salita ng Diyos, nagpa-fluctuate. May time na gusto ni Lord ko pa rin, may time na hindi. So bakit ganon? So ang confusion sa verse na yan, as I've said, yung I can do all things
very often misused as a limitless power slogan. Ganda sana kung ganun, ano? Now, may tanong ako sa inyo. Ilan sa inyo ang gumamit na ng verse na yan? Tapos hindi nangyari. Ano po? Ang tanong, nasa ang problema? Ibig bang sabihin yan, si Lord ay minsan papaganahin niya yung verse na yan, magkakatotoo sa'yo. And there are times, o most of the time, hindi. Hindi ganun ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos consistent. Tama ba? And so therefore, kung hindi siya nangyayari all the time, coincidence lang yung posibleng nangyari. At dahil doon, masasabi natin, maaaring hindi talaga limitless power yung binigay sa atin ng Lord nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kasi sa totoo lang, aaminin natin, there are lots of things we cannot do. Tama ba? Lahat ba ng bagay kaya niyong gawin? Mula ba nung sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, nakaramdam ka ng kapangyarihan na parang tingin mo, wala na imposible sa'yo? Kung aaminin natin, no? Hindi. Alam natin, hindi totoo yun. At hanggang ngayon, alam natin, there are lots of things we cannot do. Di po ba? Kahit i-claim mo pa na i-claim yan. Aamin at aamin ka pa rin, marami akong bagay na hindi kayang gawin. So ang tanong, nasaan ang problema? Where lies the problem? Dito papasok ang kahalagahan ng aim. Okay? And the only way for us to know the author's intended meaning, we must read the context. Context is very important. Tama ba? At pag binasa po natin yung buong context ng Philippians 4, makikita natin ibang-iba yung nasa isipan ni Paul nang sabihin niya yan. Okay? Diyan sa verse na yan, in verse 13, when Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me, he was not referring doon sa wala nang imposible sa kanya. Hindi yun ang kanyang tinutukoy. Kung hindi yun, anong sinasabi niya? Now, tingnan natin yung kanyang sinasabi. Ito actually ang kanyang sinasabi. Paul intended meaning in the context is about financial support and contentment. How did we know that? Philippians chapter 4, verse 10 to 12. Ano yung binasa natin kanina? 13. Okay? O, magkakasunod yon. Bago sabihin ni Paul, yung I can do all things through Christ, meron siyang binanggit doon sa verse 12, doon sa verse 11, doon sa verse 10. At hindi natin po pwedeng sabihin na walang kinalaman yung mga verses na yan. Kasi yan yung chain of thought. Okay? Balikan natin ngayon. Puntahan natin yung mga naunang sinabi. Itong sabi ni Paul. Sa verse 11, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. Bakit nasabi ni Paul yun? Na I am not saying this because I am in need. Bakit? That is because Paul was asking the Philippian believers for a financial support. At medyo dumipensa si Paul. Kasi maaring nasa isip niya, palagay ko, noong pa pala problema na to, hindi lang ito bago. Yung bang tipong may mga miyembro sa panahon natin ngayon, na kapag ka nag-exhort ang leader na magbigay for a specific purpose, no? Either mission, evangelism, or whatever, ang iniisip ng mga miyembro, baka naman sa bulsa lang yan ng mga leader pupunta. Kaya si Paul, ito ang ginawa ni Paul. Nung mag-exhort siya ng financial support, sabi niya kagad dito sa mga taong ito, I am not saying this because I am in need. Bakit daw? I have learned to be content
Whatever the circumstance. Si Paul, as a missionary, he was called to preach the gospel to the Gentile world. Kailangan niya ng financial support sapagkat hindi naman siya po pwedeng humayo nang wala siyang daladalang finances. So, ginawa niya, nag-exhort siya dito sa mga taong ito at nilinaw niya para hindi siya pagbintangan. No. Kaya nabanggit ko, noong pa pala, posibleng problema na yun. Tama ba? Problema na may mga taong nag-iisip na baka ibulsa lang ito ni Apostol Pablo. Ay, nako. Paul said, I have learned to be content. Everybody say contentment. Contentment. How many of you mga kapatid? Contentment is something that you could learn. Si Paul natutunan niya, hindi gift ang contentment. It is something we can learn. Pwede siyang matutunan. Now, side note lang mga kapatid, ilan sa inyo mag-agree sa akin? If we can learn how to be content, kung matututunan lang natin ang maging kontento sa buhay, magiging masaya ang buhay natin. You know why? Kasi mababawasan yung inggit sa katawan natin. Andiyan po kayo. Alam niyo, one time, may nabasa akong post sa FB, naalala ko lang. Etong sabi niya, bakit kaya may taong galit sa'yo? Wala ka namang ginagawa sa kanila. Inggit yun. Andiyan po kayo. Alam niyo, binasa ko yung mga comment eh. Naiinggit sila sa'yo. Yan ang dahilan. Kaya sa totoo lang, iwasan yung magpo-post ng mga nung parang kayo ay nag-travel sa gano'n, nag-ganto-ganyan. Ayaw, bakit? Maraming magagalit sa'yo. Kasi inggit. Ayaw nyo maniwala. Ay, nako. And how many of you will agree with me? Ang sagot sa inggit, ang solusyon sa inggit, contentment. Di ba? Di ba? Side note lang naman to, no? Kasi napapag-usapan na lang din natin yung contentment eh. Kasi sa totoo lang, ang isa sa pinakamalaking problema ng tao sa balat ng lupa, kahit anong estado niyan sa buhay, mapamayaman, mapamahirap, hindi marunong magkaroon ng contentment. Alala niyo isang kwento? Merong isang katulong sa bahay na nangarap magkaroon ng cellphone. Noong mga panahon na yon, bibihira pang may cellphone. Pagkagising niya ng umaga, nagpe-pray siya. Sabi niya, Lord, bigyan mo naman ako ng cellphone. Kahit yung tig to 2,000 lang, yung my phone. Naabutan niyo yung my phone? Yung my phone, masaya na po ako doon. Yung tig to 2,000, okay na po ako doon. Narinig ngayon nung amo na nagpe-pray ng 2,000. Ang ginawa ngayon ng amo, siguro, napagkatuwaan niya, Inday, alika. Eto ang 2,000. Okay? Sa'yo na yan. Salamat po. Pag-alis ng amo, bakit hindi ko pag ginawang iPhone? Kanina lang sabi niya, magkaroon siya ng my phone, okay na siya. You see, may mga taong nangarap, matapos makuha yung pangarap, hindi pa rin kontento. Alam niyo, maraming nagsipag-abroad, sa totoo lang. Ang unang plano niyan, makaipon lang. Yung iba nga hindi makaipon makabayad lang ng utang. O ito nangyari, nag-abroad para makabayad ng utang. Nung makabayad na ng utang, lahat-lahat, pwede nang umuwi. Pero itong nangingina sa isip niya, wala pa tayong ipon Dear, mahal, so ipon muna tayo. O sige, stay pa uli siya ron ng ilang taon.
Nung may ipon na, sabi ngayon nung asawa, dear, may ipon na tayo, uwi ka na. Wala pa tayong bahay, dear eh. Sige. So, lipas uli lang ilang taon, dear, eto na. Nagpatayo na tayo ng bahay. Para may kulang, wala pang sasakyan eh. Sige, konti pa. May sasakyan na. Wala pa tayong pampuhunan sa negosyo hanggang doon na namatay sa Saudi. Hindi na nakauwi ng buhay. Ilan sa inyo may kakilala, doon na kinamatayan yung sa ibang bansa? Kasi ang unang plano nung makabayad utang lang. Pero dahil wala ngang contentment, laging nag-iisip, ano bang kulang? Anong kulang? Ang sagot sa isang malungkot na buhay, contentment. Okay? Ang layo na natin, kasi wala itong kinalaman sa preaching ko. Napunta tayo sa contentment. Anyway, si Paul, eto yung context. Sabi ni Paul, ako'y humihingi ng support sa inyo. Not because I am in need. Hindi dahil may pangangailangan ako. I have learned the secret of being content, whatever the circumstances. Tapos, sabi niya sa verse 12, maganda itong sinabi niya sa verse 12 eh. I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Itong sabi ni Paul, natutunan ko nang maging kontento sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Naranasan ko nang managana, naranasan ko nang magipit, naranasan kong plenty ang aking pamumuhay, naranasan kong empty ang aking pamumuhay. Naranasan ko lahat na ng sitwasyon sa buhay. Whether living in plenty or in want. Tapos tsaka niya ngayon sinabi, I can do all things through Christ who gives me strength. Bakit nasabi ni Paul, bigla-bigla, I can do all things. Matapos niyang banggitin, nangihingi ako ng financial support sa inyo, hindi dahil sa kailangan kong pera. Meron tayong misyon. Sinusugo ako ng Lord to be a missionary in the Gentile world. I need financial support. Now, huwag niyong isiping ibubulsa ko yung pera ninyo. I am asking for your support because I am not in need. I have learned to be content, whether well-fed or hungry. Natutunan ko lang mag-adjust sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. I can do all things. So therefore, yung I can do all things na tinutukoy ni Paul, lahat ng bagay magagawa niya, walang kinalaman sa limitless power. Ito ay may kinalaman doon sa strength for every season, not every ambition. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Hindi naapektuhan, parang sinasabi ni Paul na ganito, hindi naapektuhan ng kahirapan, maging ng kasaganahan, ang relasyon ko sa Diyos. Alam mo, sa totoo lang, madaling magpuri sa Diyos sa panahon ng kasaganahan. Amen. Tama? Amen. Ang sarap mag-worship kay Lord kapag ka-bless na bless ka. Pero ilan sa inyo rito yung dumanas ka ng napaka-inding problema. Marami sa mga Christians sa dumanas ng problema, absent muna. Di po ba? May pinagdadaanan ako, brother. Unawain mo naman. Di ba? Sabi ni Paul, lahat ng sirkumstansya na danasan ko, kasaganahan, kagipitan, lahat ng mga bagay na yan, hindi naaapektuhan ang relasyon ko sa Diyos. I can do all things through Christ. So yung I can do all things through Christ refers to strength for every season, not every ambition. Kung dumadanas ka, may pinagdadaanan ka, pwede mong sabihin, I can do all things through Christ. Hindi yung meron kang iniisip gawin na tila imposible. I can do all things through Christ. Mali yun.
Hindi binigay ni Lord yung pangako na yan para bigyan ka ng limitless power. Yung pangako na yan, binigay ni Lord para magkaroon ka ng kalakasan sa mga sitwasyon na bibigatan ka. Tama? Amen? So, in closing, kung ang verse na yan, minsan mo nang nagamit, pagkatapos hindi nagkatotoo, huwag ka nang ma-frustrate. Huwag kang magduda na ang salita ng Diyos ay hindi totoo. Totoo po ang salita ng Diyos. Na-misapply mo lang. Okay? Totoo yan. Pero hindi dun sa limitless power. Totoo yan dun sa bibigyan ka ng strength ng Panginoon Diyos in every situation. Not in your every ambition. Amen ba? Amen. Pwede mo pa rin gamitin yan. Bakit hindi? Pero hindi bilang walang imposible sa'yo. Tama ba? Amen mga kapatid? Kapag